Uy, nariyan pala kayo. Nakakain na ba ang lahat? Mahilig din ba kayo sa mga isda? Ako, it's one of my favorites talaga. Buti na lamang at mayaman ang ating bansa sa mga lamang dagat. Pero minsan, nakakalungkot makarinig ng mga balita na unti-unti na raw nauubos ang mga isda sa ating karagatan. Isa sa mga dahilan ang pagkasira ng mga corals na tirahan ng mga ito. Sa bansang archipelago katulad ng Pilipinas, ang pagkakaroon ng likas yaman ay hindi na bago. Ngunit ang pangangalaga nito ay isang malaking hamon para sa atin. Yan ang naging problema sa isang probinsya. Saan nga ba ito? Yan ang ating aalamin kasama si Baka nagtataka kayo kung nasan ako at saan ako papunta. I was super excited kasi babalik ako sa isa sa mga favorite ko provinces, which is Marinduque. So today, I'm in Aroro, going there para makita namin yung amazing project na ginawa ulit ng DOST. So, samahan niyo ako to unpack all these stories and hopefully, you guys can learn. Kung coral reef ang usapan, hindi papahuli dyan ang Pilipinas. Pangalawa lang naman tayo sa may pinakamalawak na coral reef area o bahura in Southeast Asia. Ang mas nakaka-proud, 12 species ng coral reefs in the world ay endemic or can be seen only here in the Philippines. But according to a study by Wildlife Conservation Society, 2.5% of these coral reefs are formally protected, which is significantly lower than the previous estimate. Yan ang naging problemang kinahaharap ng probinsya ng Marinduque. Pero sa tulong ng Department of Science and Technology o DOST, ang kanilang mga coral reef na bigyan ng second chance in life. Tara, at sisirin natin ang ganda ng mga yamang dagat na naninirahan sa ilalim ng masutlang karagatan ng Marinduque. Kaka-down lang namin dito sa Marinduque. So yung weather, nakasama naman siya. Marinduque is called the heart of the Philippines as the shape of the provincial island is similar to that of a human heart. Kaya naman todo rin ang puso nila sa pagbibigay ng alaga sa kanilang yamang dagat. Sa pangunguna ng itinuturing nilang ama ng kanilang probinsya na may malaking puso rin para sa kanilang kalikasan. Mayor, magandang hapon po sa inyo. Maraming salamat po. Magandang buhay. So we are joined here today ng ama ng bayan ng Buena Vista, si Mayor Lucena. May narinig kaming project ng DOST. Yes. Isa daw sa mga parang pangunahin daw kasi na pamumuhay dito sa Marinduque is fishing. Yung fishing ground namin, talagang maraming isda. Yung ibang karatig probinsya, yung ibang karatig lalawigan, yung karatig bayan, nakakapangisda dito sa amin. Well, doon namin hindi na masyado na pagtutuon ng pansin yung seguridad ng mga lamang dagat, especially the coral reefs. Marami mga mangingisda na hindi naging responsable sa pangingisda dito sa aming karagatan. So, gumagamit sila ng mga illegal na kagamitan sa pangingisda na nakakasira ng ating mga coral reefs. In fact, dyan sa likod natin, makikita mo dyan. Dati marami mga bangka dito lang ng huling isda. Pero ngayon, pumupunta na sila sa malayo. Ano? Kasi dahil wala na dito. Wala na rito. 30 years ago, nagkaroon dito ng dynamite fishing. Ang gaganda ng dito, ang coral reef. Hanggang sa kailan lang namin nalaman, nasira na pala talaga yung coral reef. Just because of the DOST. Ang nagiging problema kasi dito, paano namin i-rehabilitate, i-restore, wala naman kaming sapat na teknolohiya. DOST talaga ang nagbigay ng magandang teknolohiya sa amin. Pinag-aralan nila ano nangyari sa ating karagatan. Ngayon pa lang namin ulit i-restore. At yun ang naging proyekto ng aming DOST. In fact, because of their kanilang pag-surveillance sa ilalim ng dagat, yung technology yung ginamit nila, yung talagang kakaiba. Ano naman po masasabi nyo sa naging impact ng project na to ng DOST? Ako personally, ang naging ko dito ay may halong emosyon. Sabi ko yun ang importante ka ako. Pag ginawa natin ito, ang makikinabang nito yung next generation. Ngayon naman, medyo bumabalik-balik na yung mga isda kasi nakikita nila meron na silang pinagbabahayan at pinangingitlugan.
So ngayon nakausap na natin si Mayor, in-explain na niya yung intervention ng DOST, nalaman na natin lahat ng dapat nating malaman doon sa project. Ngayon to give us deeper knowledge doon sa ginawang restoration ng coral dito sa Buena Vista, may makakasama tayong isang expert from DOST Mimaropa. Hi sir. Yes. Good afternoon po. Afternoon. So ngayon makakasama na natin. Siya ang ating expert from DOST Mimaropa, si Sir Bernardo Caringan. So sir, thank you so much for being here, for unang-una your time, your expertise. Yes. Kaya kami nandito ngayon is because meron tayong isang wisher. Since fisherman siya at ang Marinduque is known for fishing, nagkakaroon ng problem na umuunti daw yung huli nila. Sinasabi talaga nila na talagang kukonti na yung huli nila kumpara dati. Ang una nilang naikwento ay yung tungkol nga dito sa corals natin. Alam naman natin na marami talagang mangingisda na talagang gumagamit ng dinamita na ipinagbabawal. So ngayon, nung malaman namin to, para mas scientific yung report na makukuha natin, ang DOST Mimaropa nag-commission ng isang company, ang tawag dito yung ARAS. Yung ARAS, yung Automated Rapid Reef Assessment. Ginagawa niya, para siyang, kumbaga dito sa Kate, para siyang drone. Pero siya, ginagamit siya sa ilalim ng tubig. Yes. Okay. Ang tawag sa kanya is shark scan. Shark scan. Halimbawa, dito sa Marinduque, yung 3 days na ginamit natin yung shark scan para dito sa assessment, kung mano-mano to, kung tao ang magdadive, siguro kulang ang 1 taon. Ang na-scan dito, bali 4 na munisipyo. So ngayon, mas kita natin, kasi doon mismo sa mapa na na-generate, kita mo yung area doon na merong color red. So ibig sabihin, yun lang yung areas na merong healthy corals. Nakakalungkot kasi nga ang lumalabas doon sa report, wala ng 20% yung corals natin na talagang sabihin nating healthy. Hindi naman tayo dapat tumigil lang doon sa problema. So ngayon, meron ding isang DOST funded technology, itong coral nursery units. So itong CNU, gumagamit tayo ng mga coral of opportunities. So siya yung parang sabihin natin 3 inches to 5 inches lang yung laki niya, na itong mga corals na to pagka nasa tubig, natatabunan siya ng buhangin, hindi siya tutubo or totally mamamatay siya. Okay. Samantalang dito sa CNU, pag nilagay natin siya, so doon makita natin yung growth niya in 3 months, kita mo na magsisimula na yung growth niya doon. So sir, pwede ba nating sabihin na yung CNU is parang an incubator for technically parang yes, yun yung niya? Doon mo talaga siya palalakihin muna, and then after that, ililipat na natin siya doon sa seafloor. Dito sa project na to, kinausap namin yung barangay, isinama namin sila pati yung mga fisher folks para mas maramdaman nila gaano ba kahirap magpalaki ng corals tapos sisirain lang nila. So sir, napaka-interesting ng mga sinasabi nyo, pero sa totoo lang medyo mahirap siyang imagine. So, but sir, pwede ba namin siya makita ng live? Yun nga, makikita mo dito may mga isda na, na talagang binabahayan na talaga siya. So, kung ready ka na, okay lang ba yan ang suot mo? Magdadive na tayo? Sir, hindi. Siyempre, kailangan ko muna magpalit. Tara, let's go. Ito na ang kanina pa nating hinihintay. The moment of truth. Pero basta okay. Up, down, and then lumakas na yung kamay. Ibig sabihin nun, nakingisig na ako. Naging matagumpay kaya ang proyekto nila?